Hello, Hi, kamusta po kayo? ito okay lang. Nandito nandito ulit si Russell Andito ulit si Lennon. At nandito ulit si Joyce. at welcome dito sa isang special nating episode. Nagbabalik yung usapang babae dahil ang babae ay laging tama. Kaya welcome dito sa sa podcast na paboritin yung ano to? Background noise ba to? Background noise. At saka yung mga kuro-kuro na hindi natin alam kung saan patungo. Welcome sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan, welcome ulit. Nandito ulit. Bisita natin ulit si Joyce, di ba? Hello, Nakakatuwa hello. na ano, Joyce. hindi siya nagsisi dun sa last time. Medyo may konting pagsisisi, pero bawiin natin dito. Kasi may to make tawag dyan. Bawian natin nung yung opening team natin nung nakaraan. Rico. So noon, ano bang nasa isip mo ngayon? Ano bang gusto mong pag-usapan? Siya pa rin, hindi, joke lang. Hindi, Pwede naman. Ano bang nararamdaman pag naaalala mo siya? Di ba? hindi, kasi di ba, if you remember, a few episodes back, nung nagkataon na kapanahunan nung International Women's Day, may dalawang gago na wala namang alam sa feminism na nag-usap tungkol sa mga babae at nag-usap tungkol sa feminismo, no? So ngayon, siguro samantalahin natin na nandito ang kaibigan natin na si Joyce para i-enlighten din tayo, no, sa topic na ito. So, Oo. Sa tingin ko angkop at napapanahon. Sa tingin ko yung tema ng feminismo bagaman kontra dun sa pananaw ng iba na irrelevant na dahil apparently ang claim nila is empowered ng mga kababaihan. Sa tingin ko lagi siyang relevant at napapanahon. And ganyan-ganyan lang yung maganda naming kakwentuhan ngayon pero she is one of women doing philosophy in the Philippines. Talaga naman. And, Sarap naman pakinggan. please explain why doing philosophy? Hindi, ganun naging tanong. Hindi kasi isa sa mga karangalan din namin to dito sa podcast na to. Pero ako, ang gusto kong tumbok lang kasi siyempre, hindi nyo nakikita. Itong dalawa kong kasama dito talagang nag-e-enjoy ng kanilang kape. At ako yung nabigyan ng role na cheers. mag-take nung usapang may tama. Kaya ang magiging trabaho ko dito is taga-tanong. Tanong lang kung ano yung mga misconceptions. Marami akong tanong sa feminism. Nakakalungkot kasi nung philosophy days ko personally, wala kaming subject. Para siyang siniksik lang siya sa klase namin sa existentialism tsaka sa history of philo. Kay Michel de Foucault. Oo. Tapos si Simone Weil. Pero sa theology namin yun na-discuss eh. Si Simone de Beauvoir. O ano ba yan? Beauvoir. Sorry. Si Hannah Arendt. Sila lang yung si ano pa pala, si Hypatia of nakalimutan ko kung saan siya. Alexandria. Carthage ba? Alexandria? Parang taga-Alexandria. Basta Hipasia, oo. Teka. Tapos pinakilala ni Lennon sa akin si Edith Stein. Sino sa kanila? Si Edith Stein. Yung buntis hindi pinakilala sa akin. iba pala. Anyway, sa akin yun. Kaya ako, masasabi ko, I can admit na wala talaga akong alam eh. Kaya nga, tama din yung prof namin. The most dangerous persons talaga sa mundo daw yung mga taong maraming sinasabi pero walang alam. Isa ako doon. Kaya ngayon, kailangan ko ng enlightenment. And magtatanong-tanong lang ako, please, si Lennon yung magaling mag-moderate kasi ako, extreme talaga ako daw.
Sabi nung previous review. Extreme? Extremist? Magic Sing. Hindi, sige. Ako, tatanong-tanong lang ako. Banatan niyo muna ng mga opening ano. Pwede ba akong mag-butt in bago sa una mong tanong? Oh, Go. please. Ako, wala pa akong tanong sa isip eh. Sige. Sige. Kasi gusto ko na nabanggit mo yung yung nanggagaling sa isang posisyon na walang alam. Kasi parang I feel like with feminism, pare-pareho tayong pare-pareho tayong merong mga biases na parang we were socialized to be certain things, you know. It's not like halimbawa, yung isang person ay isang babae, automatically bilang babae siya ay feminista na siya eh. 'Di ba? Parang kaya nga kahit I think sa mga diskurso pagdating sa halimbawa sa mga LGBTQIA++, 'di ba? Parang even then may mga konsepto na ano bang halimbawa, parang yung internal homophobia, 'di ba? Parang ikaw mismo nire-reinforce mo kung ano yung dominant hegemony siguro. Parang ikaw Mm. mismo nire-reinforce mo yun sa sarili mo. Kahit alam mo in principle and in theory na parang may mali doon, parang unjust yun. So, gusto ko lang din sabihin na parang pare-pareho tayong may pinanggagalingang certain positions na ako din, ah, ngayon simula nung naging active ako sa hindi ko nga alam kung masasabi ko bang active parang feeling ko nakukulangan pa ako sa engagement ko, eh. Pero with the feminist networks that I have, particularly, there's Women Doing Philosophy. It's an actual parang, it's a group of, Filipina philosophers. You know, we all have our individual, philosophical works. So, meron kaming kanya-kanyang mga, tinatalakay, hindi necessarily about feminism, pero nagpupulong-pulong kami para I don't know, as a kind of, even I think even just the existence of a group is enough to, um ang hirap, is Wag enough to make mo pressure, change Joyce, kumbaga. Ano yun, sorry? Wag ka ma-pressure. Oo. Pero totoo Eh, yung sinasabi ni marami Joyce, akong sorry, go ahead. Kasi 'di ba, traditionally, when we talk about philosophy, tapos pagka if you are just a layman tapos isipin mo yung ibang hindi nila alam ano yung philosophy. Pero pag sinabi mong philosophy, parang ang hindi mo maiisip na na maraming babae, baga. Yeah, So kaya I try the to name existence, persons eh, oo. Na may mukha 'to, may mga tao talagang may mga babae dito, 'di ba? exactly. Mm. Kaya yung existence nga ng grupo is very it's a testament testament na yun, no? Yeah, Mhm. In itself. yeah. Yeah, Kagigaw ka I lang, Indeed. Joyce. agree. Yeah, Joyce, please. Okay, sorry. Na yun, pero I guess yung gist lang na gusto ko talagang sabihin is parang kahit ako hindi ko ma-consider yung sarili ko na authority on this subject matter. How am I going to be an authority? By being a woman? By being an academic scholar? Ang hirap eh kasi yun nga kahit ako mismo feeling ko dahil sa napakadominante ng impluwensya ng patriarchy over history. Siyempre may mga residual, may mga nananatili sa akin na mga biases na alam ko ay nanggagaling do'n sa exactly the same thing that I'm trying to battle. Aha. Yun. Maganda yung yung point na na-raise agad ni Joyce. Parang hindi ko na kailangan magtanong, nasasagot na ni Joyce lahat eh. Ang 'Di ba sabi ko sa'yo malupit yan eh. totoo kaya bata mo ako boss, Hindi, ang nakita kong isang potential kong tanong is, yung feminismo ba bilang way of thinking is bound ba siya ng gender roles lang? Na dapat nasagot na ni Joyce na dapat ba porke babae automatic dapat pro-feminism ka na and
as long as you're educated, dapat nandun agad yung leaning mo. So how about, men? I mean, kung kami ni Lennon, i-pursue namin na, we adhere to, certain tenets, does that make us hilaw na feminista o hilaw na thinker for that matter? Isa sa Mm. mga tanong ko 'yun. Bakit hilaw? Tapos hindi kasi hindi kami babae, Hmm. 'di ba? So ang Eh, tanong mo yung sa gender roles, kung gender yun ba roles ay may kasi kinalaman sa oo, pagiging may feminist? kasi, may masamang ako personally siyempre nung nag-aaral tayo ng philo, naging wide range din yung available na sa'tin na opportunities to peruse literatures, tapos siyempre namulat din tayo dun sa history, sa context ng iba't ibang bansa. Nagkaroon lang ako ng ano ba 'yan, somehow medyo negative yung dating ng feminism sa'kin. Kasi may mga yun din isa kong tanong din yun, marami talagang misconceptions masasabi ko, and thank you din dun Joyce na somehow it makes me feel na, puwede pa pala matuto. Akala ko kasi hindi na puwede dahil given the very fact na hindi ako babae, hindi ako matututo. Puwede pala. Pero yun nga sinasabi ko, maraming feminist movements na parang naging anarchist yung dating, na talagang, they protest, they rally, then they destroy quote unquote no social, conventions to the point na they are really attacking people, they're attacking institutions and 'di ba? So ano ba, yung feminism ba meron ba yang nasa gitna, may extreme ba yan o is just a whole banana just like life na, bahala na kahit saan bisag asa, 'di ba? Parang sagol-sagol kumbaga sa Bisaya 'di ba? Parang ano ba yung nun, yung, meron ba siyang parang may right din ba siya, may left din ba siya, may center ba? Kasi yun yung yun yung mga naobserbahan ko na parang, if you're a feminist, you're really it seems to me na given naman na may babanggain kang barriers tulad nga nung sinasabi nating long-standing na residues or, yung talagang ano bang tawag dun, may tawag dun sa English, yung hindi lang latak, yung talagang impact na iniwan ng patriarchy sa atin, 'di ba? Hanggang ngayon dala naman natin. And yung openness ng dialogue, 'no? Just to sum it up, yung point lang kasi tulad ng napagkuwentuhan namin ni Lennon dun sa previous na episode, ang daming bagay na sinisisi natin dun sa kasaysayan, dun sa konteksto ng patriarchy or patriarchal system na 'pag natin ng kinutingting natin mismo, makikita natin yung may mga gems dun na ang dali na lang i-discard kasi sobrang dumi na o sama na ng patriarchy, eh. Parang for example, yung seeing Earth as a mother, 'di ba? Or the church for that matter, 'di ba, is the mother. Then sa lahat ng praises, lahat ng parangal, lahat ng veneration, the highest form of veneration, yung tinatawag na hyperdulia sa Christian theology, is solely reserved to a woman, 'di ba? Kay Mary. Parang, yung mga gano'ng parts parang yun yung yun yung mga considerations ko, mga notes. Hindi ko matatawag na insights, kaya notes lang siguro. Gusto ko lang yung, 'yan mapag-usapan lang 'yan. Mga misconceptions ko at, probably, may mga nakikinig na baka they share the same misconceptions o confusions. Then, yun nga kung sa gender role bound ba siya, kung siya ba ay may extremes ba siya o it's simply as it is, like yun lang. Kumbaga open for interpretation and yung does it yung feminism ba nag-exist, nag-emerge to really destroy yung
tawag diyan, yung Social fabric. tinatawag yung social fabric na dinungisan ng patriarchy na parang gano'n. Ayun lang naman, dito na ako, alis na ako. Hindi, hindi, yun lang. Feel Hmm. Ano free yung mga kung tanong ano, yung feel hindi mo free. ano sa AI? Madami-dami yun. Kaya Actually, nga eh. sinusulat ko eh. Uy, salamat 'no. Ah, marami pa akong tanong actually. Sige, isa-isahin Hinahinay natin lang, yan. hinahinay lang. Oo. Thank you napasarap ako ng daldal, sorry. Dapat isa-isa Okay lang 'no, lang. para maganda yung ano. Sige, Oo. Hindi, no please. problem. Okay, thank you. I think no political activism is ever as simple as we would like it to be. And siguro yung first na i-address ko na point is yung I think you were asking something about like whether meron bang center, meron bang left, meron bang right. I think it's ano like you are ano ba, parang kapagka grinown mo sa ganun yung discussion, 'di parang hindi ka na rin umalis sa dominanting framework. Kasi yung dominanting framework na rin yun yung paghahati natin ng ano ka ba, center ka ba, political left ka ba, political right ka ba. So, hindi mo parang ano ba siya, ang naisip kong halimbawa dito ay, and it's ironic kasi I'm gonna quote not a female philosopher of course, si Rudolf Carnap. Kasi siya ay nagdi-distinguish between yung internal at external questions 'no. Ta's parang sinasabi niya may mga iba't ibang frameworks at may mga tanong na kayang sagutin ng mga frameworks na yun. So halimbawa, yung tanong na 1+1, kayang sagutin yan ng framework ng arithmetic or ng framework ng algebra. Pero 'pag nagtanong ka ng tungkol dun sa very framework itself, halimbawa tinanong mo, "Ano ba ang nature ng number? In what sense does a number exist? Ano yung 1?" Gano'n. That's an external question. It's a question that the framework itself is unable to answer. And doon ako magsisimula. I think yung very kind of mental framework that we are using, those are one of the things na still up for debate in feminism. Pero, that's one of the things that we're trying to draw away with. Kasi yung mga simpleng rights, halimbawa, I don't wanna say that they are simple, pero yung, may right to vote na kami, may right to ano na kami. Yan yung mga, yan yung mga problema na pwede nating madaling makita kung paano nag-progress yung feminism, 'no? Okay, meron na pala tayong ganitong sorts of rights. Pero may mga mas mahirap na tanong para sa akin. At yun yung mga impluwensya ng mga dominant structures sa kung paano tayo mag-isip. So yun yung una kong gustong erase. Yun yung sa mga biases kumbaga na meron tayo at maging kung paano natin hinuhubog yung paano natin binubuo yung ating mga tanong, 'di ba? Isa 'yon. So ulitin ko lang kasi baka ma-lost in ano tayo. 'yun yung naisip ko yung sa etong mga tanong na gustong tanungin ng mga feminista, particularly para sa akin ay mga feminist philosophers, is yung very framework of the way we think. Ay yun ba talaga yung tama natin, yung dapat nating ginagamit para tanungin itong mga tanong na ito patungkol sa feminism. So that's one. Pangalawa, nag-lecture mode ako, no? I'm sorry. Okay lang, ganda nga yan eh. Thank you, Kaka-lecture ko lang kanina eh. Ay, sorry Oo pala. nga eh, mukhang galing kang lecture eh. Nakadagdag kami ng stress mo tuloy. Hindi. Hindi, mahal ko to. Sana Pangalawa, all. sana all. Sana all mahal. Mahal ko to Sige, gaya ng please. pagmamahal ni Lennon sa kanya. At sa inyo, at sa akin. Sabihin, hindi ka mag-alay ng buhay eh. Char. Please, Why please, not? sorry. Sorry. So, pangalawa, siguro kaya medyo mahirap siyang i-unpack is because naghahanap tayo ng parang basihan. And kung basihan lang yung hahanapin natin, masasabi ko na itong battle against patriarchy, battle against misogyny,
it has its nuances, pero yung kanyang muka ay kalapit ng battle against other social issues such as racism, such as the issue of capitalism. Ngayon yung mga nabanggit mo kanina, halimbawa, tingnan natin yung sa capitalism, no? And obviously, I think Marxism would be the equivalent of feminism siguro in trying to battle that. Ngayon yung tanong bakit ganito yung mga feministang yung mga grupo ng feminista, paano nagiging extreme na sila? Those are the particularities kasi, 'di ba? Parang hindi you don't put that blame to the very theory of feminism. You put that into how it was enacted. So ngayon halimbawa makikita natin, ba't parang i-abandon ko na ba yung Marxism just because Stalinist, Leninist kinds of revolutions did not work. Just because Mao Zedong, for example, 'di ba? Parang sila mismo ay kino-contradict na nila yung kanilang sariling sariling 'di ba? Yung kanilang sariling mga pinaglalaban, 'di ba? Parang nagkaroon ng forced labor, 'di ba? Akala ko ba pinaglalaban natin yung karapatan ng mga laborers. So, 'yan yung gusto kong i-point out. Pero just because those things happen at merong mga particularities yan dahil sa kondisyon ng mga taong yon at nung political situation of those countries involved, ibig sabihin ba nun, tamang i-abandon na natin yung Marxism? Or at least, siguro not Marxism in all its totalities. Kailangan na ba nating i-abandon yung ating critique of capitalism? I don't think that's a logical conclusion. And I think even, I think you can even come up with a formalized logical argument to, Personally, to, ako hindi ako marunong. I leave that to all of you na nag-iisip. Ayun, so, ikatlo, nabanggit mo yung openness to dialogue. At I think I'm very happy to be here, to be a guest in your podcast. And ano bang masasabi ko sa openness to dialogue? Kasi di ko alam kung saan magsisimula eh. Kasi parang may mga sangay-sangay siya na problema. So, kung ilalapat ko siya sa mga kasalukuyang problema sa filosofiya, maaari nating ilapat siya sa problema ng free speech, siguro. I'm not sure if that's what you had in mind dun sa openness to dialogue. Pero I think isa yun yung free speech. And if I'm not mistaken, a lot of people, at least in philosophy, would return to John Stuart Mill and say na, kasi may work si Mill dyan sa free speech. And parang isa sa mga sinasabi niya is parang regardless of how ridiculous the idea is, it should be out there because, there has to be a freedom of expression. And ang take ko dyan is, definitely, there should be an openness to dialogue. But it's not the kind of openness where you will bring back to the table yung mga diskusyon na, paano ba siya? Parang, alam na nating mali. Parang, okay, I'll give an example. I-concretize natin. Siguro yung halimbawa ng, tama ba yung Nazi regime? Halimbawa lang to So, ang ginagawa ko kasi, I'm trying to pull examples from other types of political activism para maikumpara natin na parang medyo hango naman din doon yung uri ng activism na meron ng feminism. 'Di ba? Parang openness to dialogue pa ba yun? Parang sasabihin natin na, pero parang, parang tama naman si Hitler. Parang tama naman yung genocide, etc., etc. So, yun, just to take it to the extreme, I don't think that, openness to dialogue means anyone can just say anything and then, the whole discourse becomes meaningless. And I really, passionate about that. At ayun, siguro yung pang-apat na sasabihin ko, hindi ko alam kung anong sinulat ko dito. Nag-notes ako habang nagtatanong si Russell. Ang nakalagay sa notes ko ay, hiwalay ang teorya sa praktika. Hindi ko na mapapaliwanag kasi na-lost na ako sa aking thoughts. Nadala na. Thank you, Joyce. Ang ganda nung yung third point, no?
Sa tingin ko yun din yung ano, isa sa problema sa tinatawag na dialogue yung, parang some people are thinking, dialogue naman 'to so kahit ano ilagay natin sa table. Hindi. 'Pag alam mong categorically morally wrong, wala, labas na sa tanong 'yan. Kaya nga rin napagkasunduan namin 'tong tamang usapan kasi kahit ano, kahit sabihin nating wala man talaga tayong full capability to really grasp yung, mga bagay-bagay. Kahit gaano tayo ka-sincere dun sa intent natin na talagang tuklasin yung truth. May mga ano, may mga certain points na we can agree, we can validate immediately na this is sound, this is cogent, this is coherent. Unlike yung parang halimbawa, tama ba yung ganong, diktadorya tapos 'di ba, may ano, baka tama kaya gawan natin ng junior. Oops, teka. Ingat-ingat ka. Wala akong sinasabi, ang akin lang, free speech tayo sabi nga ni John Stuart Mill, 'di ba? Hindi, Hitler Jr. yung sinasabi ni Russell. Buti nga at, at least, walang, apparently may sinasabi si Jose Rizal daw yung ano hindi baliktad pala. Nabalitaan niyo ba yun, yung urban legend? Yung myth Yung na myth, ano raw, anak niya anak daw ni Jose Rizal. si Adolf. Anyway, ang layo na naman nung ano, ang layo ko na. Pero Joyce, I really appreciate yung mga ano, yung sagot mo. Especially dun sa una din na yung ano, yung siguro hanggang ngayon kahit ako sa sarili ko, more than I can admit, ano kasi deep-seated yung pagka-embed ng sistema na dominante yung ano, yung so dapat lahat i-download. Kailangan kapag hindi siya shoot doon sa framework ko, automatic mali ka na, 'di ba? Parang, Mhm. kumbaga no room for, other ano, Kaya nga 'di ba parang may isang philosopher ata o may isang writer, nakalimutan ko sino, na parang ang sabi niya, ang challenge sa generation natin is actually unlearning. Kasi marami na tayong mga namana na mga, yun nga, yung framework. Ang ganda nung ano, gusto ko lang ding idiin yun, yung diniscuss kanina ni Joyce, na yung framework kasi na namana natin is mark na talaga ng ano ng biases, ng prejudices na tayo minsan unconsciously dala-dala natin. Kasi ano naman talaga hindi naman talaga mangyayari yung ideal world na katulad ng balak sana nila user na pwede mong ma-parenthesis lang yung mga prejudices mo, di ba? Di ba nga sabi ni I think si ano yun, si Ricker yun. Sabi niya, wala yeah, talaga, magbili ka na lang ng mabubuting mga prejudices mo kasi magkakaroon ka eh. So, ganda nung na-discuss yun ni Joyce, na the movement, ayun pa, isa rin, sinulat ko rin dito eh. Kasi sa politics halimbawa, para sa akin today, we cannot really just talk about left, right, center. Kasi basag na yung framework na yun eh. kasi may Anda, stupid na, Hindi ko alam kung hindi, saang spectrum sila, ano, puta. Ang dami nga, Hindi, please, sorry. there are many, for example, sa Latin America, ang daming formally leftist dictators na ang kanilang political actuation na yan, fascist, di ba? Meron ding baliktad. So, ano na, marami ng gray areas, hindi na talaga black and white lahat. Yung sa ano pa lang yun, usapan pa lang yun sa political framework. So, in a way, pagdating din sa iba't ibang mga social movements, social questions, like sa feminism, sa ayun nabanggit kanina ni Joyce yung sa Marxism. Ito ring mga ito hindi mo maano talaga na isang ano lang siya, isang homogeneous ano lang siya, 'di ba? Na masa. Framework, Parang theology rin naman ay ganoon eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yung sa teolohiya isa lang yung sagot eh. It should Marami be ring mga free. ano
For example, pinag-usapan natin ngayon sa feminism, umuusbong din yung feminist theology ngayon, and very rich yung literature para ma-rescue from obscurity yung feminine part naman ng theology, no? So yun yung naano ko dito, na notes ko dito. So, ano pa, Seth? Tanong ka pa. Grabe 'no? Ang ganda ng balance nung kuwentuhan natin. Hindi, ang gusto kong take away diyan, siguro tama rin yung sinabi ni Joyce, yung, dahil nga biktima tayo nung gano'ng framework, talagang long-standing, pervasive yung framework na yun, network tuloy. Yung framework na kailangan may tendency talaga tayong i-absolutize lahat, na parang, "Ay, ito siguro yung solusyon sa social ill na 'to." So, baka feminismo yung sagot. So, 'pag ginawa natin yon, wala, we're just reverting to the old ways. And ang pinaka-indicator niyan na nakikita ko personally, ako kahit papaano naman, nasa 20 na tayo, So, ang tendency kapag gano'n yung mindset natin, we tend to become we tend to become the problem na minsan tayo naging solution, 'di ba? Ah, if you will just that's how, ewan ko, gano'n gano'n ko nakikita yung pag-iral ng kasaysayan, Dumating, Mm. ito yung sagot. Then yung glory days nun, then after mamatay nung founder o mawala nung founder nun, nung thought, nung revolution na yun, papasa, tapos wala ng spirito nung i-absolutize kasi kailangan mong in order to just preserve, kasi nga minsan siya talaga nagdala ng progress sa humanity. So, ifo-fossilize natin hanggang gawin nating absolute. So, mangyayari, ayun, tayo nagiging problema na minsan tayo naging solusyon. Mhm. Unless lumabas tayo dun sa ganong mindset. Pero Joy, sakali, kasi very diagnostic din nung sinabi mo. Ano ba yung practical ways to do it? Kasi tama ka rin naman, iba yung teorya sa paggalaw, sa pagkilos. How to improve? Ako, of course, sa tingin ko sila yan. We are more than willing to be educated how to really be genuinely open, hindi lang sa boka, hindi lang sa salita. To be really open sa ganitong usapin. After all, tendency din, after nito mag-uusap tayo ng feminismo, eventually magkakaroon pa rin naman ng mga tendencies to give misogynistic remarks or jokes, Madalas sa jokes lumalabas kasi yan, 'di ba? Parang 'di ba, Mhm. which is, Mhm. ayun, yun ang mga nakikita ko dun, pero ano ba yung mga, mas practical na ways how to communicate this message effectively, especially dun sa mga nasa grassroots, 'no? I mean, how can you Mhm. explain the basic tenets of feminism to a very, very, very traditional Filipino housewife na ang mindset niya, babae ako, ang end state ng buhay ko makapag-asawa at paglingkuran ko yung asawa ko at magkaanak, 'di ba? And yung mag-isip, yung tulad ng ibang mga talagang pioneers o proponents ng feminism, it's just a luxury to them. Parang yun ang dating kasi, 'di ba? Luxury lang yung makapag-isip ka and effect change sa society. Yung most basic na yung mga mga lola natin, yung mga tita natin na ahead sa atin, sa generation natin. Does that make them less fortunate kasi they were not able to embrace this welcome development, o ano ba? Or is this just part of the Mhm. the growth of the framework itself, the unfolding, nung great idea? I hope I still make Mhm. sense. And You make a lot of all sense. credit Oh. to credit my companion here. Mm. Sige, please. Okey, sige. Madami-dami na naman. 'Di ba laging Sorry. laging kapagka Pag akong sasalita talaga ako, sorry talaga. Daldal talaga ako.
Hindi. I mean, nag-build up yung notes ko. Is that a good thing? It's a thing. Yes and no daw. Parang Schrodinger's cat. Bilang sikat ngayon ng Oppenheimer, no? Yun. Quantum physics references tayo. So, ano ba yung nasa notes ko? Una sa lahat, I guess, sige, maganda yung tanong mo. Gusto ko yun. Breakdown natin yung tanong mo. Hindi, joke lang. I guess, ang una kong gustong sabihin ay, siguro isa sa mga naging useful para sa akin. Babalikan ko yung tinatanong mo na parang, paano ba yun para sa isang housewife, no? A Filipino housewife. I think that's really a question that should be asked. Pero una sa lahat, yung pagdating sa paano natin sisimulan, like something that can be helpful to everyone. I think yung self-critique done in a healthy manner is a good way to start eh. You're always looking inwards. You're always checking to see. Parang open ka na i-critique yung sarili mo. And yung pinaka tumatak sa akin talaga, bilang ako ay nagtuturo ng ethics for so many years now, at inaaral ko rin ang ethics at Tawa. Sorry, natawa ako kasi okay, etong ideya ng tinatawag na i-suspend muna natin yan. Yung Tigil na ako. Etong tinatawag na moral saints, I think, which what it comes down to is basically you're not a moral saint and you don't have to aspire to become one. Ibig sabihin, allowed ka magkamali. So, halimbawa, again, i-concretize natin siya sa something siguro na ginagawa natin in everyday life. Halimbawa, tayo ay nagsiswitch sa isang diet. Maybe for a cause, nag-change tayo to vegan diet. Every so often, magkakaroon ka ng cheat days. Dahil hindi mo mapipigilan yan. Magkakaroon ka ng mga ganung moments kung saan magfa-falter ka at kung saan makakaalis ka dun sa routine na yon. At hindi mo mapipigilan yon at hindi mo kailangang sisihin yung sarili mo. You don't have to, you should be able to forgive yourself kapag hindi mo na-meet yung diet na yon, 'di ba? May mga pagkakataon na pwede ka magkamali at okay lang yon. For as long as you do it constantly. Not the mistake, but the self-critique. You do it constantly. I guess yun yung first na naiisip ko. And gusto ko lang din sabihin na ang feminism is not an entity, it's not a thing, it's not a concept. It's something that we do. Kaya nga yung pangalan ng aming grupo ay Women Doing Philosophy, kasi it's something that you keep doing. And, just like every other activity, hindi yan finished product. And that's the challenge eh. The challenge is not to be a feminist. The challenge is to do it every day. The challenge is to, be able to critique every day. Pero hindi lang siya sa critique, of course. So yun sa moral sainthood. Pagdating dun sa, yes, I think ito yung isa sa mga mahirap na tanong even para sa akin is, paano natin ipipreach, maybe preach is not the right term, no? But for lack of a better word, that's what I'm gonna use. Paano natin siya, ituturo siguro sa mga Filipino housewives, ganun. And this is where I think, babalik ako doon sa analogy ko sa capitalism at sa Marxism. Kasi, isipin natin, diba, yung mga nakapaloob na prinsipyo sa Marxist theory. Ano ba yung mga paraan? Yung mga individual na paraan para i-battle natin yung capitalism. Ang hirap, di ba, kapag inisip mo yun? Kasi you are putting a systemic problem to the responsibility of an individual. And not just any individual, but the victim of that very thing, So, halimbawa, parang mas
bibigyan mo ba ng individual responsibilities yung mga nasa laylayan ng lipunan para kalabanin ang capitalism na ano ba, huwag kayong mag-Starbucks, huwag kayong sumuporta ng corporations. Mas mahirap para sa kanila yun, hindi ba? So, hindi ganun yung level of burden na inilalagay natin sa mga certain, even least privileged women. Hindi ganun yung kind of burden. But I get where it's coming from kasi I think, isa yan sa mga internally, within different phases of feminism, may mga critic din yan sa isa't isa. Diba? Dati, white feminism. I'll give an example, and this is from Bell Hooks. She wrote a really, really good piece, and she wrote this, I think, when she was 18, if I'm not mistaken. And, okay, maaari ako magkamali dito, but I think Hindi ka naman moral saint. Allowed. That's true. What is it called? So, Feminism. pwede ka magkamali, authorized daw. Salamat. It could be feminisms for everybody. Anyway, ang point nung kanyang text ay patungo ito sa sa konsepto natin sa kasalukuyan ng intersectionality. Yung mga iba't ibang mukha ng marginalizations pero nasa iisang tao. So marginalized ka na according sa class mo. Marginalized ka according sa gender mo. Marginalized ka according sa sexual orientation mo. Ano pa ba? Marginalized ka according sa race mo, person of color ka. Tapos pinagsama-sama mo sa iisang tao lang. Siyempre, iba yung level of marginalization na may experience mo bilang Pilipino, traditional housewife, lower class, or economically speaking, kumpara sa level of marginalization na may experience ng isang white woman who is, let's say a middle class. Parang mas malalim na level of marginalization. So yung itong teksto nung kay Bell Hooks, sinasabi niya na parang kung babalikan natin yung nung nagkakaroon ng fight yung women suffragettes, at the same time this was happening, nagkakaroon din ng fight yung Black American like for the right to vote rather. And she highlighted the fact na yung Black women were put in a very difficult position because when you say rights for Black people, automatically what you have in mind is really rights for Black men. Yeah. And then when you say rights for women, automatically what you had in mind was rights for white women. So anong activism yung susuportahan nila doon sa activist movement kung saan marginalized sila bilang babae o doon sa activist movement na marginalized sila bilang puti, bilang hindi puti, 'di ba? So yan. So napunta ako sa intersectionality. Siguro the gist of it is ang talagang nakikita ko diyan is dahil napakalaking systemic issue niya, kung ipupunto na lang natin kung sino yung may pinakamalaking responsibilidad. Kasi hindi ko yan i-expect sa isang Filipino housewife, yun nga, dahil yun na pag-usapan natin. Ang may pinakamalaking responsibilidad dyan ay yung mga nasa ruling class, kung sino man yung nasa ruling class na yun. Kung economic man yung ruling class na yun, or according to race man yun, anong klaseng privileges yun, yun yung pinakamalaking may burden of responsibility. Nasagot ko ba ang tanong? Pero maganda yun may kamukha yun actually yung idea nung structural na hindi naman for lack of better terms. Kasi ginamit din yun ni John Paul II yung idea ng structure of sins. Yun yung term niya na mayroong mga may mga evil kumbaga na hindi natin na ma-ascribe sa isang individual but on a structure. So, yun nga, hindi mo pwedeng ilagay yung sisi at saka hindi pwedeng i-burden mo yung individual para mabago yung structure ng siya lang. Kasi nga structure yun. So, you have to really address it as a structure, as a social structure, no? So, nandun yung root cause nandun din yung dapat na maging doon mo dapat tirakin. Kaya ang ganda nung na at the end of this, magsisimula yon sa kung sino mga nasa poder. Kung sino yung mga elites, yung mga they really control the day-to-day passing of history, di ba? Ika nga.
Kasi, Mm. well, kung tayong tatlo, we can change sa buhay natin. We can change yung sa paligid natin, Mm. pero hindi natin change yung system ng tayo lang. So ang ganda nung yun, naalala ko lang yun, yung parallelism dun sa idea nga nung structures of sin, na it's already the system, the structure that is corrupted. Hindi na siya ng individual. Parang halimbawa yung sa sa climate change, 'di ba? Parang Yeah. gaano karami ba yung carbon footprint ng isang ordinaryong mamamayan kumpara sa isang person na grabe yung carbon footprints, let's say sa isang private jet, sa mga travels Mm. niya throughout the year, 'di ba, mga celebrities halimbawa. Yeah. Dito halimbawa, may magandang Yeah, same. recent example dito sa Espanya. Yung ministra ng ecological transition, may meeting sila, EU Ministers of Ecological something, kasi iba-iba naman kada bansa. So may meeting sila dito sa Espanya. Dumating siya dun sa city, nag-private jet siya. Bumaba siya, sumakay siya sa kotse, tapos may dalawang security guard na kotse rin. So 3 kotse. 100 meters malapit na dun sa sa venue, bumaba siya, nag-bike. Tapos nandun pa rin yung dalawang kotse na bodyguard, pero nag-bike para lang sa picture. Which is, it's telling, di ba? Na para bagang minsan, ano ba talaga? Is it something genuine o for appearance's sake lang, di ba? Sa tingin ko maganda yung Mm. maganda yung explanation ni Joyce dun sa intersectionality. Yung okay lang sana, ideally, okay lang sana kung yung struggle natin nagmumula lang dun sa gender o sexual orientation. At least you can really fight head on Pero hindi Mm. You've got class, you've got race, you've got social status for that matter. Parang lalo akong na-depress nga, na-realize ko Kasi yun yung ano Oo. ko dyan Sorry na. yun yung pinag-uusapan namin ni Lennon dyan, yung sa education din. What if the Mhm. system does not really aim to produce educated Filipinos? Baka naman Oo. baka naman baka Nakakadepress. naman inaano lang, kunwari lang yung part na sige improve natin education system pero nothing has really changed na the illiteracy, I mean, these are just a chunk of a bigger social ill or a social issue na I can say based on what you two have been saying. Sa tingin ko kung feminism itself as an ethic, no, as a way of preserving and improving one's character more than a mere concept. Sa tingin ko magkakasundo rin tayo dun sa part na naintindihan ko yung idea na yun as a way to address the social imbalance and injustices. Nakalungkot lang kasi nga intertwined siya, entangled siya sa iba't iba pang social issues na Mhm. problema kapag pinoliticize talaga ng mga nasa poder, sabi nga nila, i-reduce lang siya sa isang trivial and napaka unjust din na term. Rebellion. Diba? Mhm. Aktivismo or yung free thinking, automatic, rebelde ka, subversive. Itatag agad. Oops. Tag lang Mhm. sabi ko, ha? Yun na nga. Baka Yun na matagdet. nga, di ba? So, nakakalungkot na baka push tayo ng push ng openness for dialogue. Baka may mga partido na putangin na ba't kami mag-open komportable kami dito. Bakit natin bubuwagin yung status quo? Isa ring magandang Hmm. nasagi na ni Lennon, pero gusto ko lang i-emphasize, yun nga, kaugnay ng intersectionality. Tayo tol, guided tayo Nagkaroon tayo ng guidance towards self-critique. Mhm. Hindi ko sinasabing yung mga underprivileged nating mga kapatid
walang capability. Pero hindi sila guided dun. That makes itself as injustice din. Hindi tayo yung nag-cause nun, pero Mm. ang point ko yun nga, kaya nga ang tanong ko dun, how can you really water it down? Sorry, mali. It should not be watered down. How can you effectively communicate it dun sa simpleng housewife na Pilipina, dun sa mga dalaga, dalagita ngayon na wala silang access diyan kasi ang curricula, ang instruction, preparing them for the traditional roles. 'Di ba? Tayo may access kasi nag-aaral tayo ng filosofiya. I mean, at least nag-aral. Pero 'Di ba? Sige, yes, please. ang tingin ko pa rin diyan kasi parang yung gano'ng framing ng conversation is, Dominante pa rin. again sinasabi natin, paano natin sila gagawing feminista? Itong mga biktima ng Hindi naman sa patriarchy. gano'n. Ang akin lang is Parang ah, yung awareness. Paano natin yun hindi tayo dun magsisimula siguro. It's sa tingin ko it's kahit sa talagang practitioners and proponents nun, it will be a very bad move too. Parang parang Ten Commandments ang pinag-usapan namin Lennon, negative theology, 'di ba? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Hindi, biktima kayo. Hindi. Sa tingin ko yung lang, yung to instill awareness ba na, teka, something is hindi ito yung hindi talaga 'to, Kaya nga malaking bagay yung social media, kasi, even yung mga before wala tayong access sa vast, information. Meron, kaso lang ayun din, kung nilason at luto tayo sa disinformation, misinformation, malinformation, wala rin, 'di ba? No, you were trying to say something. Siguro I think isa sa mga susi para diyan sa sinasabi mo, Sel, is ayun na nga, na-discuss na natin kanina yung problema ng sa education. Kasi if alam naman natin sa Pilipinas halimbawa, we as a people, no, hindi lang yung mismong sistema pero bilang kultura, we treat education as just a means to get a job. So, send mo yung mga anak, parang investment yan Send mo yung mga anak mo Oo, para economic pagka-graduate, siya, di ba? economic yung dating, hindi ma-improve yung quality o character ng buhay, Umahon sa hirap yung mm. yung battle cry, Kaya hindi nadi-discuss sa classrooms setting halimbawa, itong mga struggles or mga residues ng patriarchy, ng patriarkado dito sa sistema, dito sa kultura na kung saan tayo nabubuhay. Hindi yun na-address. Supposedly, doon mo dapat yun i-address within the sphere of education kasi education niya is forming people forming citizens So kung sa formation pa lang, wala talaga tayong maaasahan. Siguro I think isa yun sa mga susi, hindi lang yun yung nag-iisa, pero isa yun sa mga susi if we really want to reach out, to communicate sa lahat, especially sa underprivileged. Kasi kung universal education, especially kung sa basic education, dun pala magsisimula na mag-propagate para maayos, unti-unting ma-heal, baga. Pagka magkaroon ng paradigm shift, baga, doon yung magsisimula kaso nga, kung ang tingin natin dun sa education ay parang lang, isang mahabang preparation stage para magkatrabaho ka later, hindi mo talaga gagawan ng ng priority na mag-form ka ng individuals. Ang nangyayari kasi, imbes na we form individuals, we form workers. We form you form, docile and obedient, Oo, servants. mga rin naman capitalism din, Oo, balik na tayo sa capitalism, yun din yung nun kapag nag-iisip ka, you are capable of questioning, O 'di kaya ba? walang kumukuha ng philo. Kaya siguro basura ang pilo, 'di ba? I mean, 'pag nag-aaral ka ng engineering, inhinyero ka, 'Ba? 'Pag nag-aaral ka ng ganito medisina, doktor ka, 'di ba? Pero walang walang philosopher na trabaho, Kaya
Negative pa, di Expert ba? mag-isip. Pilosopo. Anyway, so bago pa tayo ulit mapahaba na naman as usual, isang malupit na naman na episode itong ating napag-usapan, no? So, thank you ulit kay Joyce sa kanyang pag-accept ulit ng ating invitation, no? Sana maulit pa, no? So, yun nga. So, sa mga nakikinig po, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At alam naman ninyo kung ano na itong mga sasabihin kong susunod, pero you can always send us your comments sa aming socials, and pwede rin kayo mag-send ng inyong mga suggestions, mga topics na gusto niyo pag-usapan natin, and anything else, no? Mga message, mga love letter sa ating email, no? tamangusapanpodcast@gmail.com. And you can also send, mas maganda siguro kung voice message, no? And then also we have our website na doon available yung ating mga articles, mga meditations, mga reflections. Tamang Usapan podcast.wixsite.com/tuumt. Ayan, di ba? And please also don't forget, kung hindi nyo pa po nagagawa, please don't forget to rate us in whatever platform you are on listening right now. Please rate us. Please recommend us. Please like, subscribe. Pindutin niyo yung bell icon. So, yun. Maraming salamat po. Kaya yun, salamat muli at itong napaka-productive na to. Salamat sa iyo nun. Kaya dahil dyan, muli, ako po si Russell. Ako po si Joyce. Ako naman po si Lennon. At salamat sa inyong pakikisubaybay dito sa Tamang Usapan. Usapang may tama.